DWIZ. Oh! Karambola. Karambola. Balik tayo, Karambola, sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ako si Conrad Banal. Kasama natin Jonathan De La Cruz at Joel Lacsamana. Ngayon, May 16, second half na po tayo. Good morning uli. Gandang umaga po. Sa mga nakikinig at nanonood ng Karambola sa buong Pilipinas at dyan sa mga ibang parte ng mundo. Salamat po mga OFW. Maganda-ganda na naman ang remittance natin. At saka marami tayong taga-subaybay na OFW. Yan, Tumaas pa din po ang remittance, although hindi na kasing lakas yung pagtaas ng mga nakaraang buwan. So, yan ang hinedline ngayon. Naku. Hindi, kasi tumaas pa din, pero hindi masyado. pero hindi na kasing laki ng pagtaas ng mga nakaraang buwan. okay. Pero tumaas pa din. Pa rin. Bakit ang headline nyo napaka-negative? Slows down. Pre. Ang growth rate, maling-mali ito, pare. Alam mo yung cynicism, Mas may dugo kasi yan. yung bad news, By the way, depende sa dyaryo yan. So, yung bad news sells. Yan po kasi ang prinsipyo ng news. From the very beginning. Diba? Ganito ko pinaliliwanag yan eh. Halimbawa na kapitbahay mo, nagkasalubong kayo. Pare, kumusta? Ayos. Ayos. Sige. Ganyan. Pero pag kasalubong kayo, pare, kumusta? Pare, sama eh. Ano nangyari? Diba? Curious ka. Mas curious ka kung medyo negative. Kaya maski even in the social media, which is our new horizon, kapag masama yung mga balita, may konting skandalo, mas Click-click. nagkiklik, nagbabiral. meron akong dokumento. Yan. Ano yung dokumentong yun? Yan. Ganon. Dating. Etong kaibigan ko, si Brian Yamsuan, Congressman Brian Si Yamsuan. Brian. Ang kanyang pong advocacy, gusto niya sana yung good governance through positive news. Mag-viral at makita na may pag-asa maging good governance. Sabi ko sa kanya, nananaginip. Nananaginip ka. Dahil ang social media ngayon, mas lamang yung mga masasama. You've been in media for a long time, Kong, Brian. Di ba? Alam mo yun. Bad news. Bad news is... Pero alam sabi niya, it's worth trying. Yeah, of course, I want to try. Kasi, halimbawa ito pare. it's always worth, and that is what we have been trying to do. Worth trying talaga yan. Good news. Yan ay palabas natin. Di ba sinasabi natin palagi? Hindi lahat na nangyayari sa gobyerno natin. Masama. Kaya nga, yan ang sinasabi natin sa ating mga kaibigan sa gobyerno. Mayroong isa na bad news. Ang gawin ninyo, pupukin ninyo ng 10 good news. Yan ang para Bakit hindi nyo gawin yan? ma-overwhelm ninyo yung mga... Kasi po, useless naman ang communications ng gobyerno. Kagaya niyan. Kung ang news ninyo ay kaya ng ginagawa ni Quadis, di wala. Hindi ba? O kaya, intense monitoring. Yan, mga ganun eh. Yung mga ang good news na summit, council. Ako pare, tumanggap ako ng ayuda for senior citizens sa Pasig. No. Alam mo, pumunta ako doon sa munisipyo. At meron silang separate sa labas, sa gilid lamang. May mga tent. Na pupunta ka doon, hanapin pa alam mo, ganyan. Bigyan ka ng konting pirma, bigay mo, present mo doon sa cashier, bigay na sa yung pera. Maniwala kayo, I swear, wala pang 5 minuto tapos na yung aking transaksyon. Yan, mga ganun. Ayan. Napakaganda niyan. So sinubukan kong i-promote. Bakit ang Pasig kaya yan? Bakit yung mga ibang lugar, ang pila mo, ang DSWD, ang pila mo, katakot-takot na haba, okay? Sa Professional Regulatory Commission. Yung mga papel. Ang pila ay katakot-takot. Bakit doon sa Pasig, kaya nilang gawin yun? Bakit yung mga ibang ahensya hindi pwede? Ganun ang point nung article ko. Pinagbabanatan ako.
Hindi mo alam sinasabi mo. Yung mga ganun. Yung naintindihan, madali lang naman kasi, ayuda na yan eh. May nagkakaroon dyan kasi, kaya mga ganun. So much cynicism, pare, di ba? Yung napaka-negatibo na po ng pag-iisip natin. Diyan. Pero sa totoo lang, bumaba naman tayo talaga sa governance. Good governance Nabasa ko rating. yan, pare. Ano ba ibig sabihin niya? Worst in 3 years po ang good governance. Ito halimbawa, ito malaking halimbawa ito. Ano? Kung si Secretary Lotilla o kaya si ERC chairperson Di Malanta. nakapunta ba sa isang unscheduled na maintenance. Pumunta sila doon. At kinausap nila, ano to? Bakit kayo nag-schedule? Anong problema? Na-monitor na po nila sa desk. Oo. Hindi, ibig sabihin ko, yun ang ibig. Kung nag-walk the line sila. Nag-walk the talk sila. The talk sila. Lakad ka na. Mas gaganahan ka bilang consumer. Pag ikaw, hindi pwede yan. Workout. Hindi. Parang si Chalex, nagpunta ng palengke. Hindi. Iba yun. Wala naman siya na workout. Wala na. Siya, pumunta siya doon sa sa manufacturer ng Sa Genco. Generating company. Kaya dyan sa halimbawa, sinabi niya, huwag tayo magtaas ng presyo ng sardinas. Nandoon siya sa sardines factory. Hindi. Anong problema? Volunteerism. Nakarating sa presyo. Hindi, volunteer lang ang hinihingi niya. Hindi niya na kailangan magpunta ron. Kailangan mag-volunteer lang. Mga ganon. Yan ang makikita. Di ba natatandaan ninyo nung panahon na kaya lang nasobrahan naman ni Oka. Si Oka boss. DOTC, secretary. Siya at saka si Tol, si Senator Tol. Sila mismo nag-traffic. Pero after a So, while, lalong lumaki yung traffic dahil di naman sila marunong mag-traffic. wag mong gagawin yon. Wag yun. Wag yun. Oo. Wag mong gagawin yon. Pero yung pong serbisyo ng gobyerno, lalo na yung mga frontline, dyan mo makikita talaga. Mararamdaman ka eh. Mararamdaman ka eh. Kapag hindi mo ginagawa yun, sa akin katamaran na lang, pare. I distinctly remember yung dating secretary si Bong Tangco. Yan. Nasaan? Dati na ba, kasi nung panahon noon dapat nakabarong, naka-shirt siyang ganito, and then makikita, kaya sabi ko, Nasa field. Sabi ko, bakit dapat secretary to, dapat bihis kaya dahil magpapawisan siya, nandun siya sa field, kausap talaga yung farmer. Mga farmer. Not a photo, Na-witness ko rin yan. Ganito yung tapos eat with them, Ito pare. punta sa mga lugar, yung ganun ba? Very good example. Mayor Emmy Calixto Rubiano. Si Mayor Remy. Yan. Buong araw po, nasa field yan. Nasa field yan. Sa gabi lang, magtatrabaho sa opisina. Yan. Ano pa? Di ba? Yan ang gusto ng tao. Nakikita ka at kaya man nagtatrabaho ka, hindi yung... sa office. Sa office. Determine. Command center, iayos ko nga. Desk monitoring po ang ginagawa. Di ba? Ang remittance, pare, Mo kailangan mag-press release. umabot ng $2.74 billion noong Marso. Noong Pebrero, nasa lang yan, 2.67 billion. Yan po ang nagsasalba sa atin. Yan mga pinadadala ng ating mga kababayan abroad. Land-based, sea-based workers, pare-parehong umaakyat. Ewan ko dahil daw siguro mas malaki ang pangangailangan ng mga pamilya nila rito, no? Dahil sa inflation. Yes. Kaya mas malaki na yung Mas malaki ang pinapadala. Nakakatulong yan kasi po kung hindi kayo nagpapadala, lalong malalagot ang peso, palitan ng piso. Nasa na ngayon, 58. Yang pong peso yung weakness, yung paghina ng piso laban sa dolyar, nakakadagdag yan sa inflation. Kasi napakadami nating imported. Ibig sabihin ng imported, pag mababa ang palitan o mataas ang palitan ng piso, ibig sabihin na humina ang piso, mas mahal na po yung imported. Yung $1 na binili natin imported, dati 5 pesos lang. Dahil sa nagbago ang palitan ng peso at dollar,
Ngayon, 580 na. Yung bibilin mong $1, ang halaga 580 na, dati 5 pesos lang. Okay? Yan ang nangyayari. Kung hindi dahil sa remittance na yan, lalo nagwala yung peso-dollar rate, lalo tayong may problema. Okay. Kaya wag nyo nang pahirapan yung mga OFW. Yan, another issue yan. Meron sinabi yan. Okay, hindi. Simplify nyo yung Simplify. process para makalabas sila. Meron na raw silang lounge, sabi, No. ng Bureau of Immigration. Okay lang yun, yung magkaroon ka ng lounge, etc. Pero yung the process of... Halimbawa ngayon, ito Yung nga- document. Yung document pa to renew. Di ba nire-renew yan? Yes. Ang isa, iyong. dalawa yan. Isa yung tungkol doon sa mga maayos naman ng mga agencies at saka yung individuals. Meron nga ako mamaya, papakiusap ko kay Secretary Hans Kakdak. Meron isa, matagal na yung kanyang job order. Bumaba na ka mo. Nando doon sa isang polo sa Saudi Arabia. Kaya ngayon yung polo na yun, hindi ano ba, tataka mo na yan. Meron ka bang question? Pinuntahan mo ba yung ano? Anong question? Anong Hindi question? ma-approve yung employer. Hindi ma-approve yung employer. Matagal ng employer yun. Dati nang kumukuha Dahil lang ng kumuha. Pilipino. Ngayon, mayroon siya additional job order. Bakit hindi mo ina-approve? Para mapadala dito, nandito na yung mga workers. What? Anong problema mo? Baka naghihintay. Hindi yun na nga. Sabihin mo na. Okay. Naghihintay ng Pasko. Pwede bang may banggitin ako? Naisip ko lang ito kagabi nung I was analyzing this. Bakit dito sa atin sa Pilipinas, mas pinahihirapan natin yung kapwa Pilipino, gaya niyan yung OFW nakikita ng ng remittance para sa atin. Samantalang pas pinadadali natin na makapasok dito, gaya yung Chinese for example na, okay, gusto mo mag-aral dito, punta ka na lang. Tourist visa, biglang papalitan ka ng student visa pag nandito yung mga na. ganun ba? I mean, sa totoo lang, ako dati kasi nag-aaral ako sa ibang bansa. Ang tagal bago mo makuha yung mga permit. Hindi biro makakuha ng student permit Ito. sa ibang bansa. Pati ito mga ito napakadali. Ito. Tapos yung ating sariling atin. Ang dami na... Ito, pare. Yung anak ni parin Joel Paredes. Oo. Ano yun? Anong pangalan Joel dito? Paredes, Teacher yon na nag-MA sa Amerika. Pero nagtuturo siya. Yung special child. Okay. Ngayon, kailangan niya ma-renew yung kanyang exchange kasi may exchange program yung kanyang endorsement coming from the Philippine government para matapos niya yung kanyang MA at the same time nagtuturo siya doon. Di ba? So legitimate kung na ano talaga to. At saka na-endorse na. Pumunta na siya education. doon. Higher education. 21 agencies Ang pipirma. Kita mo yun, ang dami nun. 21. Sa isang linggo, bawat isang agency, ang iyong hihintay. Kailangan na niya yun. Ayun, hihintayin. Otherwise, Puta, may higit sa taon yan. Otherwise, ang mangyayari sa kanya, baka paalisin siya. Oo, makapawala na siya doon. Goodbye is ano niya, yung kanyang... Yung visa. Visa. Pati yung scholarship niya. Samantalang yan na nga. Example ko lang, yung sa Chinese, hindi ako xenophobic or anything. Parang yung ating immigration hindi, ito, para meron silang programa na, sige, makakuha kayo ng student visa pagdating dito. I-simplify Ang dali, niya. Pagdating daw sa mga polo, ang bilis-bilis mag-convert ng from tourist visa to student visa. Tuloy na isip mo, may kinikita nga siguro. Meron talagang lucrative to, somehow. I-shuffle nyo yung mga yan, balikin nyo dito at mag-fresh operations tayo doon. Kasi otherwise, yung mga pool. Ayun yan yung mga overseas labor officers. Okay. Kasi sila nagtatatak na kung itong illegitimate employer to, etc. Tama yung job order, ito yan. Kung dati na may record, sa akin, nagtataka ako, bakit kailangan kumuha pa uli? Anong problema mo? Parang ganun Meron ng job order, may visa, may available. Anong problema niya? Mahal na po Ferrari ngayon. Ayan. Boss Jonat Di nyo naiintindihan. Or is it the power tripping type thing sa It can bureaucracy be. natin? Part yan, part. Ako may nito. Ako may signature Ako dyan. may signature dyan. Meron ganyan. Fifth Meron dom. ganun. Yung, yung fifth dom. Akin to, Turfing. Turf. Meron ganon. Pero simplify nga. Sari-saring. Yung sinasabi ni paring Brian, kung Brian. Ito, ayun siya. Simplify. Di ba meron naman Pwede namang yan Para rin yan yung permitting pagkuha mo ng business permit. Yan.
May mga LGUs magagaling. Good governance, napakaganda po niyan. Oo. Kung yan ang maging culture natin, na kapag ikaw ay nagluluko at nasa civil service ka, sa government ka, nakakahiya ka, dapat ganun ang bumalik yun. Dati po kasi number 1 niya sa Pilipino. Yung pride in being in public service. Dati, sa Pilipino, maghanap buhay ka muna in private, kumita ka ng gusto, ayan, pwede na ako manilbihan sa public kasi hindi na ako titira. Di ba? Ganyan dati ang attitude. At pag may nangyari, yung pong delikadesa, noong panahon na yon, as late as the 70s, meron yan. Oo. Mahiya ka. Kaya, oo. Kasi yun lang makakasalubong mo yung kapitbahay mo, mahiya ka na dahil may nangyaring kagaguhan sa under your watch. Yan. Dapat yun po mabalik. Pero yung sinasabi, bakit sa good governance, bumagsak tayo ng ranking eh. Oh. Grabe. Sino ba nag-rate niyan? Paano nila nalalaman? It's a world, respected itong kwento. Chandler Institute of Governance. Talagang binabantayan itong index na to. Lalo na ng mga foreign investors. Yun na nga yung sinaisip ko. Siguro makikita ng foreign investors yan, yung ranking natin, bumababa dito sa Pilipinas. Paano ba mag-negosyo dyan? Nangyayari. Tuloy-tuloy eh. Yun ang hindi maganda ron eh. No, ayoko naman lahatin. May mga kilala ko nagtatrabaho both sa LGU at sa national government. Okay sila, bro. Talagang meron silang pride sa kanilang trabaho. Hindi, basically, talaga. Pare, ang civil service natin, pare, maayos naman. Oo. Ano yun mo lang, may mga loko. Pero, by and large, ang importante, yung leadership mo, ma-workout mo. May mga pillars yan, good governance eh. May mga pillars yan, binabantayan nila. Meron mga ilan dun po, napakasama ng record natin. Meron namang ibang field, mahusay. Maayos tayo. But by and large, bumagsak tayo. Yan. Di magandang yan. Di magandang panginurin niya. Oo. Kung ako kay PBBM, katakot-takot na nag-launch sir. ng bagong Pilipinas, di ba? That was part Katakot-takot na sir mo. Alam mo, may kinalaman din dito ang communication. Yeah, basically, Communication din. malaking bagay yung Kaya communication. nga nilaunch yung bagong Pilipinas para amidst much fanfare, di ba? Yung sa Luneta. Malaking bagay. Financial stewardship, bumagsak tayo. Okay. Umakyat tayo sa very attractive marketplace. Yan. Okay. May mga areas po na lumakas eh. May areas Bumaba tayo. bumaba tayo. Oo. Halimbawa, yung institutions. Even lang yan. Okay? Yung sa paggawa ng policies and laws, even lang. Sa mga services, doon tayo nadadali. Oo. Yan eh. Yun ang ramdam ng tao, yung services. Yun ang diretso, Yun ang pare. diretso. Diretso. Hindi naman yung policy na, wala. Yung mga ngayon OFW sinasabi mo. Ganyan yan. Ay, maghihintay yun. Naghihintay yun. Isipin mo, Just to renew yung, di ba meron silang nire-renew? OCE. OCE. Just to renew that, pare. Ubus na yung bakasyon nila. Pwede mo naman, bago ka magbakasyon, i-ano mo na. I-log in mo na yung ito para. Pagdating mo dito, ibibigay na lang sa'yo by digital. Pwede ba? Ibibigay nga ba? Pwede naman. Pwede naman. Pwedeng ibigay eh. Basta Digital. maayos lang yung digital na system. Digital na system. Pwede naman yun. Okay. Just to give you an example, another problem. Ito, yung di ba palagi tayo nagproblema sa ACC? Oo. Dati, Environmental Compliance Certificate. Ibinigay na yan sa mga LGUs. LGUs. Hindi LGUs. Bureaus. Local. Local Na doon, Senro, Penro, yung mga ganong klase. Meron sa Basta LGU yan eh. Ngayon, ang balita ko, sinentralize ulit, nandito. Ng DNR. Bakit mo? Kailan lang ginawa Because of yan? this, yung mga chocolate. Para bang Ano yung chocolate? Chocolate Hills. Tsaka yung yung dyan sa Masungi. Masungi, yung mga ganon. Tinayuan ng So, wind. kinuha ulit.
sabi ko, paano mangyayari ngayon yan? Paano yung isang maliit na karinderya na kailangan niya ng Pupunta pa siya PCC? sa- Ibig sabihin dito mag-apply? Punta pa siya sa East Hindi, Di at least makakapasyal ka. Hindi, sabi sa akin, digital naman ho eh. Ganun. Digital, Okay. Sige, okay. digital Alam mo ang problema natin sa digitalization? Yung ating cybersecurity, Yan. hindi naman ganon kagaling. Patay. So tulak tayo yun ng Tulak, tulak sa digitization. digital transaction. Kumusta naman yung cybersecurity Cybersecurity. na yan? Ang daling i-hack niyan. And it has, Mga bangko nga natin nahahack. it has been Yan pang happening. mga yan. PNP nga mismo na-hack eh. PNP. Paano niyo yung mga data na nilagay mo doon? Halimbawa, nag-a-apply ka. Oo. Somebody took your place. Meron nangyayaring ganon. Pag-apply ng ganyan. Meron nangyayaring So, ganon. yung cybersecurity, kailangan di atupagin yan. Yan. Meron ang iba, nalaman ko, mayroon nag-post na merong for rental. Yung may-ari, nag-post siya na yung kanyang apartment for rental. So nilagay na lahat yung requirements, etc. Biglang man nagkaroon ng yung sinasabi mo, paring Conrad, Oo. Iba na ngayon. Iba na. Doon mo dadalhin ngayon yung rental mo. Nako. Hindi mo makukuha Hindi ngayon. mo makukuha yun. Meron na raw online, wala daw bayad, ang OEC. Oo nga. Meron na online. Okay. Walang bayad. How do you go about it? Yun lang. Yung system lang, ipakita na natin. Diba? Ito, Palaganap yan. palaganap na ninyo yung information na yan. Which is totoo naman. Okay lang. Maganda naman kung na-online na yan. Okay. Para, bago ka dumating pa sa Pilipinas on your vacation, na ano mo na. So, merong comment dito. Kung dati raw, nakakahiya kapag ikaw nagloko sa gobyerno. Ngayon daw, pinangangalandakan pa yung mga nakulimbat nila. Na Ferrari, na Audi, na parang BMW. badge of honor. Oo. And down the line, di ba nung isang araw pinag-uusapan natin, ginamit nga namin red plate eh. Pinagmalaki pa. Hindi ka na nahiya. Wala eh. Dati nagtatago ka eh. Tatago ka pa. Yung sobrang kailangan, Ginamit yung emergency. ambulansya. Oo. Local ambulance. Ano magagawa natin dyan? Maya-maya na ho natin pag-usapan yung... Kasi si Senator Ronaldo de la Rosa, nagtatampo sa kanyang mga kasamahan sa Senado. Bakit naman daw? Bakit naman daw ganyan? Hindi na lang siya pabayaan. Magdesisyon kung kailan niya ititigil yung investigasyon. Kasi nagsalita si Mig Subiri, ano ba yan? Wala namang walang katibayan, wala lahat. Walang... Nothing. Sabi nga ni Senator Lacson, scrap of paper yan eh. scrap of paper. Hindi lang paper. Scrap. Scrap. Basura. Basura, in other words. Hindi, si Subiri rin kasi nagsalita. Wala naman pinanggagalingan niya investigasyon na yan. Ganon din si Escudero. Sabi ni Escudero, di ba alitagtagan dapat natin alamin dito? Bakit napunta dyan? So, nagtatapo to si Bato, sabi niya, pabayaan nyo naman ako magdesisyon. So, pag kayo naman, Pag kayo, hindi ko naman kayo... Kita mo yan. Binuking mo ngayon sa mga taong bayan, paano kayo nagkakalakaran sa sinabi? Nag-uusap-usap lang kayo. Hindi, may nagtatanong din yan. Yung drugs, o yun, yung alitagtag nga. Wala na nga, nakalimutan na ho yun. Mamaya-maya, balikan natin yan. 8:31 ng umaga, Aliw, Channel 23... Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Karambola. Balik tayo, Karambola, sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Lacsamana. Ako si Conrad Banal, May 16, 2024. Good morning again. Good morning. Good morning. Yung banggit ko lang yung balitang Kanina? na binanggit kanina yun, na yung DILG inutusan ngayon ang mga LGU na gumawa ng mga El Nino game plan para dahil sa tag-init at nauubos ang tubig natin. Diyos ko naman, ba't ngayon pa? Kung medyo huling-huli yata tayo. Aanhin mo panda mo. Di ba? Pinayagan yung mag-deleg ang mga tao, magsayang ng tubig, tapos ngayon kayo magkakaroon ng game plan. Diyos ko naman. Ngayon daw po, magsisimula na, bawasan
ang alokasyon ng tubig dito sa Metro Manila today. Okay? Pero nangangako ang MWSS. Wala raw water interruptions. Posible ba yun, Hindi, pare? yung pangako nila is medyo maganda nga yung press release eh. Sabi daw sa kanila sa isang meeting ng dalawang concessionaire, hindi daw magkakaroon ng kakulangan ng tubig. Yun ang sabi sa kanila. Parang meeting ng DTI to ni Chalex at ng mga manufacturer. Volunteer. Volunteer na hindi mawawalan ng tubig. Na hindi Alam mo, hindi maipapangako ng concessionaires yan pag binawasan mo ng alokasyon sa WRB. Iba yan. Malaki. Ang binawas po, 1 cubic meter per second. So, Starting today, ang binawas ng alokasyon ng MWRB, meaning the National Water Resources Board, dito sa Metro Manila. tapos, hindi lang yun, tapos, so from 50 naging 49, parang gano'n. Cubic meters per second. Tapos may kalaki pa dun sa press release na yun, nagpahiram ang NIA ng tubig para sa Nagpahiram. Pinahiram. Yung para sa irrigation. Irrigation, kasi tapos na rin naman daw silang wala. Binigay muna sa pandilig ng kapitbahay ko ng kanya Yan. driveway. Yan. At finally, dun sa press release, Naglalakad ako sa umaga. Alas 5 ng umaga, naglalakad ako around our subdivision. Hindi, ang dami ko nakikita. Hugas ng kotse, gumagamit ng hose. yung malakas na hose na power hose. Ang lupit niyan. Ngayon. Tapos nung sinita mo, pinagtawanan ka pa. Ganun din yung reaction. Hindi na ako naninita eh. Ako rin parang ako napapahiya eh. Napapagod na kayo? Kakapagod eh. Yeah. Ang water level po, kahapon sa Angat, 182 meters. 2 metro na lang, tapos na tayo. Nandun na Hindi, tayo. yun na nga, ang kalakip nga pala ng press release na yan, sinasabi na nakipag-meeting ang MWSS sa Pag-asa Geosciences Bureau at sinabing, huwag kayong mag-alala, uulan na daw kasi. Excuse me, bossing, sa Hulyo pa yun, Mayo pa lang tayo, tapos mag-182 Medyo na. pababa na. Patay na tayo niyan. Yung high temperature ng El Nino, pababa na. Oo. Hindi ibig sabihin magkakatubig na. Nagtatago lang ng weapons itong MWSS eh. Political press release yan eh. Ha? Ikaw naman. Dapat 2 meters na lang. 2 meters. long meters na. Tapos Hulyo pa uulan. Kaya nga nag-issue nga ng circular ang DILG. Sabi, lumalamig na at ayan, maambun-ambun na. Hindi po umuulan doon sa may Sierra Madre sa Angat. Hindi raw na paano eh. Umulan noong mga nakaraang araw. Hindi yun. Hindi raw na paano yung Angat. Hindi man lang umangat. Para 1 mabawi, inch para or mabawi yung 180 umakyat 1 ulit sa meter. 212. Ako, Diyos ko. Takot-takot na ulan yun. Ilang bagyo yan muna bago umakyat umabot yan. sa 200. Anyway, So magtipid realidad pa rin. lang. Again, Magtipid. hindi pananakot yan, hindi yan negative o cynicism. Yan yung Paghandaan totoo. lang, paghandaan. Hindi, kaya nga sinabi sa DILG sa mga LGU, simulan nyo na ang inyong pagpaplano pa lang ng game plan nyo. Ngayon po, ang deadline, ang filing ng candidacy Uy, ay October 1 to 8. maganda yan. Malapit na yan. This year. Kaya po yung mga paborito nating mga politiko, umaali-aligid na naman. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Tuloy ang aligid nila. Dumadami nga yung karatula yung aga pa eh. Pero maganda Happy to. Mother's Day. Ako ang gusto ko sana, yung mga politiko, kamukha nung ginagawa ng kaibigan ko, dyan sa Parañaque. Babanggitin mo Ang na binibigay, bigas. Kesa sa mga poster na wala namang pakinabang ang mga tao, bigyan nyo ng bigas, baka mahalin pa kayo niyan. Di ba? Yun ang maganda eh. Mahalin ka ng tao kesa iboto ka dahil sa Hindi, saka isang huli. panloloko mo. Yung pinupost pati sa Facebook, yung naroon sila sa Congress, na sila mga nakabarong. Kasama mo yung gwapong isa na Ayan. artista. Ayan. Kami ba bagay yung nagagano?
alam mo, sa totoo lang, hindi nakakatuwa sa tao Nakakadiri, yan eh. oo, Oo, Lalong naiinis mas ang tao. lalong naiinis ang tao sa inyo doon eh. Ito kami, busy kami, nagmi-meeting kami rito sa Kongreso at, para sa mga may Okay. mahalagang batas. Mas importante nga yung sinabi, nasa kalye sila sana. Mamigay kayo. Bigas. Oo, Maglagay bigas, ng kung anong tubigan. kailangan. Oo, tulungan nyo. Bigay kayo scholarship. Mga ganoon. Ganyan. Yun talagang ramdam. Yung tulong. Kesa sa puro poster. May scholarship naman, naka-poster nga lang yung mukha. Mas malaki pa yung mukha nila kesa doon sa nabigyan ng scholarship. Nabibigyan naman. Nabibigyan. Pero, hindi sapat. Ngayon, ang election po, no, sa Mayo na. So, isang taon na Okay, lang tuloy yan mo, from tuloy mo, today. tuloy mo. Mayo yan. October 1 to 8 ang filing. Ito ang importante dito para sa akin, parin John at parin John. Okay. Sabi po ng COMELEC, bawal na ang substitution. Last minute. Last Last minute minute. substitution. Kung magkakaroon ng substitution, yung pong mangyayari yan before October 8 pa rin. Oo. Okay? Kasi yung iba kasi, substitute, ilang buwan na nakakaraan, tapos na yung deadline, at saka magsasubstitute. Late na late. Ano nangyayari daw dyan? May magwi-withdraw na candidate, tapos may magsasubstitute. Okay? Ano nangyayari dyan? Nagugulo yung schedule ng COMELEC. Number 1. Oh, kasi i-print out mo pa yung lahat, etc. I-advise mo lahat. Malaki ang problema. At ang gusto po nila, kung meron mga disqualification cases, aagahan na nila yung deadline. Hindi yung ilang buwan na lang tsaka kayo magpa-file ng disqualification. Kasi technique yan, pare. Hindi, malaking technique yan. Para maratel yung kalaban. strategy yan. Di ba? Strategy yan. Maratel yung kalaban. Ako, may disqualification. Yun ang aasikaso Tsaka niya. yun Yun ang gagawin niya ngayon issue. Hindi, wag na kayong bumoto dito. Madi-disqualify ito. Merong... Yan daw po ang balak nila, aagahan yung disqualification case Okay. at wala ng late substitution. Ang pwede lang, kapag nag-withdraw candidate, sorry, wala na candidate doon. Ang mapwede ka lang nag-substitute in case of death or health. o disability. Disability. Ganon, oo. Yan lang po. Okay? Kasi ginagawa, inaabuso na yan eh. Okay. Ito ho. Pa-make ba? Kunwari, ito tatakbo. Oo. Kayang-kaya ko yan, sabi ng kalaban. Pa-make, pero fake lang yun, pa-make. Tapos yung pala, magsasubstitute yun. Ng mas malakas. Malakas. O kaya, malakas na malakas yun, siya ang nakabalandra muna. Pagkatapos, Ayaw lahat. ayaw lahat, papalitan na. O kaya, halimbawa, Papalitan ni Kuya. ni O Kuya, ni, somebody, siya. di ba? Mas Ni malakas. Junior. Oh. Di wala ng kalaban kasi natakot na eh. Natakot na yung kalaban. Tama. Mas malakas to. Mahirap. Maraming ito. ganyan technique eh. Maraming ganyan technique. Yun naman sinasabi tungkol dyan sa yung yung isang issue pa, not about that, pero yung disqualification. Yung deadline po for disqualification case. Dapat, ang COMELEC din, agahan nila yung magdidesisyon. At saka, ito kasi ang problema dyan eh, pare. Gagaya nung kay Governor Mamba, Okay, yun. di ba? Sabi ng COMELEC, sabi ng COMELEC, hindi. He remains a candidate. He is not disqualified as far as COMELEC is concerned. Oo. Pumunta ngayon sa... Nanalo siya ngayon. Nanalo siya doon. Sa eleksyon. Nanalo He was sa- declared He was declared. the winner by COMELEC. Okay. O ngayon, pending pa yung disqualification niya kasi nag-MR. Nanalo pati siya. Pumunta sila sa Supreme Court. Natalo si Mamba. Natalo si Mamba doon. Paano ngayon Paano yan? yan? Ayan. Yan, mga Gulo. issue. Ang gulo niyan. Oo. Bakit naman in-entertain ng Supreme Court yung, Hindi, far be it from me nag Hindi, last resort yun eh. last resort. Oo. Pero nanalo, ano yun? Hail Mary. Declared. And he has been serving. He has been Oo. serving na. Tapos ngayon, sabi ng Supreme Court, hindi, talagang nag-grave abuse ka, COMELEC. Disqualification. Grave Di ba? abuse case. Ngayon, yung po nagtatanong tungkol diyon sa Banban, Tarlac, Tarlac, si- Mayor Alice Guo. Okay. Ano naman, maaari latest daw yan? po election offense. Kakasuhan siya ng COMELEC dahil misdeclaration sa kanya certificate of candidacy
Nung tumakbo siya nung nakaraang 2022. 2022. Hindi nung nila nakaraang napansin eleksyon. noon, hindi nila nakita. Hindi, local yun. Hindi, baka may may tapauho nun. Oo. Di ba? Hindi nakita ng election officer. Material misrepresentation. Ano yung misrepresent niya? Yun ang dapat malaman. Oh, ano yung... But who knows? Does it matter? Ang problema dyan, wala kasi nag-complain. Oo, Hindi sa siya bayan pinay- niya. Sa Oh, bayan. bayan niya. Motu proprio ng COMELEC to. Sa Bamban. Sa Bamban. Binubuyo lang kasi ni Risa. So, ang COMELEC ngayon, nagsasalita. Pwede raw pong kasuhan, pero sino magkakaso? Yan ang mga sagot. Yan ang tanong doon. Pwede ho. Kasi ang tanong naman doon, pwede bang kasuhan ito kung ganito ang mga ginawa? Pwede. Wala pong petition against Mayor Alice Go. Pero nakalimutan niya lang kasi kung saan sila nakatira. At saka saan siya nag-aral. Saan siya nag-aral? Malilimutin. so Baka pwede bang kasi yun? Malilimutin? So, may Hindi, may pwede. ganun, ha? Ganon. Ako, nangyayari sa akin yun. Nakalimutan ko saan ako nilagay yung susi. Ay, hindi. Pero kung saan ka nag-aral? Ay, medyo saan ka tumira? Saan ka? Saan ka pinanganak muna? Saan ka pinanganak? Saan ka pinanganak? Hospital ka ba o sa bahay? Hospital. Ako, malay ko. Hindi ka, Wala pa baby po ako ka pa. isip nun. Pero teka muna, kinwento sa'yo. Ganito dapat sa'yo. Tapos yung birth certificate mo. Ito, Ang nakalagay sa birth certificate ko, Manila lang. oo. Kung ang depensa ni ang depensa ni Mayor Go, yung depensa ng witness ni Senator Bato. Ano? Na, Kayo dapat mag-determine kung authentic ito. Authentic. Ba't ako tatanungin nyo? pagbigyan nyo naman ako sa aking investigasyon. Tinatanong- Bakit naman, pabayaan nyo na lang ako kung gusto kong tapusin to. Hanggang next year. No? Bakit na, kayo naman pinagbibigyan ko nun eh. Hindi, kagaya niyan, tinatanong kung saan ka pinanganak. Ba, hindi, kayo ho, nagtatanong kayo, di dapat alam nyo. Parang gano'n ang Kung saan ako lumalabas. pinanganak, Bakit ako tatanungin nyo? ang gulo na eh. Ang akin naman, sagutin mo na nga lang, di ba? Pero yun na nga, hindi. By the way, may ka-zoom ako kahapon na taga-Bamban. Oo, Napakabait daw niyan. si Alice. Binibigyan sila ng Pampanga's best na longganisa, mga tosino. Noon daw panahon ng hearing ng Farmally, Oh. hindi niya raw tinatanong kung bakit ang tagal-tagal naman yung hearing na yan. Ngayon daw siya, chairman naman sa drugs. Ang dami ng pumapapel. O nga, ay si Senator Bato. Yung mga kasamahan ko, sabi niya, nirespeto ko kayo noon. Ngayon nakikiusap naman ako, bigyan niyo ako ng discretion. Pagiging chairman ng sarili kong committee. May iba nagsabi, pag talagang bibigyan kayo ng discretion, kaya lang, baka ho matalo kayo dahil sa ginagawa niyo. Ginagawa nyo. Hindi na kayo ma-re-elect. Na kayo ma-re-elect. Up for re-election si Oo, Bato upon ngayon sa election 2022. kung ganyan ang lakaran dyan sa committee, baka hindi na ho kayo matapos. Si Senator Bato po, ang pinuno ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Yes. At ang hearing niya ngayon, tungkol doon sa... Idea leaks. Hindi. Alitagtag. Alitagtag drugs. Dapat Drug yun. ban. Yan ang dapat pag Yan Yun po ang tinawag na hearing. Pero hindi doon napunta yung hearing. Yun ang resolution. Napunta dito sa papeles daw, na Daw. sabi kay ni Ping Lacson, Scrap scrap, of paper. basura. Doon na napunta. Nawala na yung alitagtag. The subject of the Basura resolution. dahil si Morales lang nagsasabi na gumawa siya ng etong report na to, gumawa ako. For some unknown reason, na-leak yan Oh, doon sa isang vlogger yes. na nasa Amerika, si Maharlika. Okay? Yun ang ngayon. Yun ang iniimbestiga. Ngayon. At ang gusto niyang malaman, paano na-leak? Yan na ngayon, papunta na doon. Simple lang, Senator. Saan galing yung dokumento? Kay Morales. Di si siya. Morales na nag-leak. Di ba? Siya lang ang nakakaalam na merong ganun dokumento. Ang buong PIDEA. Wala kamalay-malay dyan sa... At hindi dokumento yan. Sabi nga ni Ping Lacson, Scrap of paper. paper. Ngayon, sabi ni Subiri,
Wala naman nangyayari sa hearing eh. Wala tayong katutunguhan dyan eh. Bakit? Bakit naman? Si Senate President naman. Pagbigyan mo naman ako. Charity, Brad. Oh, begins at home. Oo. Yung nga yung problema. Yung nga simple lang. Isipin mo papunta na din, yung alitagtag resolution tungkol dun sa 2 tons. 2 tons? 1.4 po. 1.4. Oh, 1.4 sorry. tons. 1.4 lang. Papunta na yun dun sa leak. Tama meron pa bang ibang nag-leak niyan kundi si Morales? Sa kanya nga nang galing. Siya lang ang nakakaalam na may ganyan papeles eh. Papel na yan Oo. At ngayon, nagtataka kayo, naku, laking issue nito. Nag-leak yung report. Oo, yun na. Nag-leak yung report na siya lang ang nakakaalam na merong ganong report. So, PIDEA leaks? Ha? Yan na ngayon yan. Paano nag-PIDEA leaks yun? Sinabi na ng PIDEA, wala ho kaming... Nasa file ba ng PIDEA? Wala. Paano yun? Sinabi na nila Ngayon, i-insist natin na nag-leak. Sino ba na? Pero nakikiusap naman si Senator Bato. Pagbigyan na ho natin. Pagbigyan na natin. Mga ilang hearing pa to. Ilang hearing pa. Sana. Who knows? Timeline. Who knows? God chart. Wala. Kumbaga, yung mga ganyang hearing, ipasa Diyos na lang. Ganun na nangyayari. So, gugulin mo ang oras ng Senado, yung resources ng taong bayan, lahat, para lang... Sa walang katuturan. Pati si Senator Lacson, nagpatutsada na, sinabihan din siya ni pagbigyan nyo na ho ako. Pati si Trillanes daw, pati ikaw. Nung kayo, hindi ko naman kayo... Ngayon. Nakakaawa naman to si Senator Bato. Kung sa tingin nila, ganun, sa tingin ko iba Yun Wala kayong panama sa relos niya. Oo. Baka kala niyo. Oo. Salita kayo. Meron ba kayong ganong klase relos? Oo. Ayun. Nakita ba ninyo yun? Ano ba yan? Ano ba yung relo niya? Hindi ko rin matagyo. Pero maganda. Pugway ba? Pugway? Pugway. At nananawagan daw po ang House, sana naman asikasuhin ng Senado yung rice tarification law na amendment. Kasi sila pinas na nila, di ba? Aha. Marami pong bagay-bagay dun Halimbawa, yung excess. Ang RTE rice tarification law, meron pong tariff yan. Yung tariff na yon, iniipon yon at ginagamit yon para ma-modernize ang ating agriculture, lalo-lalo na rice production. Meron lang pong period yon under the law. Ang gusto nitong amendment, i-extend yon. Para may magamit, specifically for rice. At doon sa amendment, meron ng nakalaan, meron ng talaga, Specific. schedule. Oo. So much pupunta sa rice mechanization. Seeds. 40% seeds. Yeah. Pero ang napansin ko doon, pare, walang post-harvest. Wala nga. Bakit wala? Hindi, kasi Doon sa rice tarification, na bago, yung kung ano yung malilikom sa tariff, pantutulong yan to modernize our agriculture. Walang post-harvest. Pero dapat pwede nilang ilagay kasi doon, yung post-harvest facilities, yan na yung trabaho ng Land Bank. Pautangin nyo sila at guarantee. Gagawa lang ng guarantee fund. Ang rice RCEF. Oh. Pwede. X percentage of the RCEF. Papayag ba Land Bank? Yun na nga ang tanong ko. Yung land bank gagalaw ba dyan? Hindi, pag may batas, pwede yun. Wala doon sa RCEF law. Kaya nga, suggestion nga natin is... Pwedeng i-suggest ng Senate yan. Yes, is an X percentage of the RCEF guarantee fund. Yan. Para naman doon sa post-harvest. Post-harvest. At ang may-ari nun, yung pareng mga magsasaka. Maggugrupuhan kayo. Meron kayong modern silo. Yes. Meron kayong modern drying. Doon nyo ilalagay. Drying facility. Meron kayong... baka naman magtampo yung mga rice millers. Hindi, kasama sila. Dapat Ayun, sila mag-organize. Sila mag-organize. Pwede.
Gusto ko yun. Yan, sina Joji. I think I like that. Yun ang dapat na gawin. I think I like that. You think so, ah? I think I like that. So, Okay. if only for that extension ng Yung tarification. Hindi, dito, i-specify na nila yung pera. Oo. Kung Ito, dito ito. mapupunta, ganyan. alam na natin na nag-google nga ron. So, para walang later on, walang magsasabi, ay hindi na, wala naman eh. Hindi, mayroon. Wala naman sa batas yan eh. Oo. Okay. Very specific. Hanggang bukas, magkita-kita tayo. Mukhang absent ata si parin Joel bukas. Pero bukas pag-usapan nyo daw yung divorce law. Sabi nung isang taga-subaybay na. Susubukan po namin, magre-research tayo. Mahirap naman kasi nga talakayin ng isang Na bagay. hindi natin, Kami po ay may mga misis. Hindi naman kami mga senador dito, kahit wala kaming alam. Pagbigyan mo na. Pag-uusapan namin yan. Okay. wala ho si parin Joel bukas kasi may township required. Ayan. Township. Sa ngalan ni parin Governor Joel, Mix, nagsama na andyan parin ako. Jonathan de la Cruz, ako si Conrad Banal. Ito ang Karambola sa Aliw, Channel 23 at DWIC 882. Ngayon, susunod na, kasama nyo na si Drew Nasino sa Ronda, Pilipinas. Karambola, karambola, tuwing umaga. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.